Hello Kathden fans! Ito na nga ha, pasabog sa November 7. Aabangan natin ito mga kasembreros at iba pang items natin. So ipapahuli ko ito. Unahin ko muna itong kay Sir Alden mga kasembreros. No? Si Ma'am Catherine actually may pasabog no? Sa dito sa November 7. So si Sir Alden, unahin ko ito kay Sir Alden ha. Si Sir Alden, no, ngayong araw na po magsisimula ang pagbebenta ng ticket kasi yung post niya kagabi ay sa Instagram story sabi niya 1 day to go, sabi niya ganun. Tapos 1 day to go before ticket selling date, the Wonderful Moments Music Festival, December 6 and 7. So ngayong araw na magsisimula ang pagbebenta ng ticket mga kasembreros. So, sabi nito ay tickets will be available on October 31, 2025. Tapos, 10 a.m. magsisimula. So, 10 a.m. So, ngayong araw ang mga customers na magsisimula ang pagbibenta ng ticket. Kung bet nyo pong pumunta doon mga customers sa Wonderful Moments sa Music Festival sa December 6 and 7. And then ito, so ang kulit kasi may isang fan, yung caption niya dito ay grabe ka Kath, 22 hours ago pero 2 million na dance like queen. So ito yung parang fan siya ni Kath mga kasembreros. Tapos ay yung kanyang sayaw nga doon sa TikTok. Ito yung kanyang parang dito hinangaan niya at saka na-amaze siya mga kasembreros dahil sa 22 hours pa lang ay 2 million views na agad mga kasembreros. Tapos yung music background niya ay yung kinanta yung sinayaw na music ni Ma'am Catherine mga kasembreros. And then speaking of yung dance move ni Ma'am Catherine ay si Ma'am Barbie Forteza ay sumayaw na rin ng dance move na yun ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So ginaya-gaya niya rin ang cute nila mga kasembreros kasi ginaya niya. So parang mag-best friend din ang dalawang ito kasi close din sila ni Sir Alden. Si Alden, si Barbie, tsaka si Ma'am Catherine of course, at tsaka si Sir Alden. So malapit sa puso ng Kathden itong si Ma'am Barbie Forteza. And kahit na sino kasi sobrang bait ito ni Ma'am Barbie Forteza mga kasembreros. So halos lahat kahit mga ordinary fans ay talagang mahal siya mga kasi nga sobrang bait din niya mga kasembreros. And then ito, so may nag-post dito na isang fan, sabi niya for every 3,000 donation, 1 prop is made. GCash Edna V. So parang isang fan siya. Tapos parang yung gagawan yata nilang IV something yung tote bag, something like that. Ito yata yung niya. So big thanks to everyone who already sent their donations. Your support means so much to all Kath Cakes. Thank you for the trust and support. So ito yung parang fundraising nila nung nakarang araw ko ito na i-vlog din mga kasembreros. So ito na yata yun, nagsisimula na silang tumanggap ng cash donations mga kasembreros. So ayun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. So Sir Alden parang spotted siya na may isang fan dito na parang nag-aabot sa kanya ng aso. Alam naman natin na sobrang sa niya to, dun sa may McDo niya mga kasembreros na bubuksan yung sa heritage nga nasa kanluran mga kasembreros yung kasi yung background niya tapos si Sir Alden ay nasa kotse, tapos yung fan ay may hawak-hawak na tuta mga kasembreros, tapos Sir Alden ay hindi napigilang hawakan or pisil-pisilin si body na aso mga kasembreros kasi nga dog lover si phenomenal box office Cinema King. So siguro paalis na siya or kakarating nila mga kasi, tapos pa-picture yung fan mga kasembreros si Sir. Tapos ito nga yung yung McDo niya nabubuksan mga kasembreros soon. Kasi yung pintura ito yung pintura niya mga kasembreros kasi vintage yung kanyang style dito mga kasembreros or yung theme. And then ito, next item natin mga kasembreros. So ito na yung kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So aabangan natin itong pasabog niya actually ng buong ABS-CBN sa November 7. Tapos ito yung Christmas ID station nila so dito sa video
ay si Ma'am Catherine, si Gerald Anderson, at saka si Ma'am Bel Mariano. Sobrang sikat din to na Bel, no? Sa Amerika, sikat din siya mga kasembreros. Para nag-guesting siya. So, niyakap nila mga boss, of course. Tapos pa hinanap sa kanya sabi niya, somewhere out there. Hindi ko alam sino yung hinanap sa kanya. Hindi ko kasi marinig yung pangalan. Parang hinanap ng boss yung tao. Tapos sabi niya, somewhere out there. Hindi ko alam kung hinanap niya dito si Alden or si Daniel Padilla mga kasembreros. So, pero, or si Alden or si mami niya or si kung sino man dyan mga kasus na malapit sa kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So, baka best friend niya ang hinahanap sa kanya mga kasembreros. So, ayun po, no. So, nagtipon-tipon ang mga stars ng ABS-CBN mga kasembreros. Kasi nga sa gagawin nilang station ID. Tapos may isa pang angulo dito na naka-green din sila, no? Nakasama niya si Maha Salvador, si Richard Gutierrez, si Jericho Rosales, tapos andito rin yung best friend niya na si Sofia Andres, tapos hindi ko kilala itong isa, si Jeremiah ba ito? Hindi ko alam, no? So pero yun po, no? Parang nag-uusap-usap lang sila, no? Dito nila Jericho and the rest of the friends niya sa ABS-CBN mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Sir Alden, no, yung kanyang White Flower family ay parang nag-celebrate ng Halloween, no, which is hindi ito parang siya, so white flower nga niya na family mga kasembreros. Tapos si Sir Alden parang hindi naman siya kasama dito, no. Thank God at hindi siya kasama kasi satanic talagang Halloween mga kasembreros. So parang nag-costume sila, no, na alam natin na nakakatakot kasi nga yun ang goal ng Tapos yung picture akala ko dito nung una totoo itong naka-heart sign si Sir Alden, no. Tapos may hawak na white flower, hindi pala. So parang stante or parang yung stand lang pala ito ni Sir Alden mga kasembreros. So yun po, akala ko nung una ayan, no, talagang kasama siya doon mga kasembreros. So hindi pala. Pero yun po, no, ang kwento mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So binalikan ko yung binalikan ng isang admin din yung sinabi ni Sir Alden na yung kanyang girlfriend ay yung pagbibisikleta, no, wag niyo nang dagdagan, sabing gano'n. Yun yung nagpapasaya sa kanya mga kasembreros. So parang real mga kasembreros. So August 2025 tapos October 2025, consistent yung kanyang sinabi na hindi niya na-miss yung love team or love life mga kasembreros. Pero alam natin now they are into, sabi niya sa ngayon he's enjoying his projects, his works, his adventures mga kasembreros. Choice niya yun. Tapos nga, no, nung in-interview siya sa MacDo na i-vlog na rin natin, sabi niya na hindi niya, kasi nakaka-stress na yung love team, like yung dito yung Aldab dati. Ito yung sabi niya na hindi niya na-miss yung Aldab, no. Kasi nga ay parang siguro na pressure siya and so on, kasi parang basta yun siguro yung feeling niya na may pressure talaga kapag may ka-love team mga kasembreros. Parang kailangan mong pangalagaan yung sarili mo and then yung ka-love team mo, ganun. So ang Kath din ay single lang sila and they're doing their individual projects na masaya at saka alam mo yung parang may kalayaan sila mga kasembreros. Kasi 'di ba pag ginagawa yung isang bagay na masaya ay may fulfillment, na may contentment mga kasembreros. So pero pag hindi ka masaya ay pangit naman yun mga kasembreros, no. So kung kaya ang Kath din po ay nag-aantay na ng tamang panahon, but they're communicating mga kasembreros privately, no, but not secret mga kasembreros. And then ito, last item natin of course, no, ang kanyang prayer. Hindi ko ito naisama mga kasembreros. Sabi niya dito ay, Dear God, help me to renew my mind today. I don't want to be shaped by the patterns of this world. I want to think the way you think, love the way you love, and live according to your truth. Give me strength and focus to stay in your word so I can be transformed from the very
inside out. As Romans 12:2, no, ito yung verse niya mga kasembreros, says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Shape my thoughts, my desires, and my actions by your will." In Jesus' name, amen. So, amen and amen talaga, pops out din. So, ito yung ating finale mga kasembreros na inaabangan din natin parati, no? Yung kanyang prayer item mga kasembreros. So, ayun po. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 31, 2025. Friday na po, naku, ang bilis, no? Bukas ay weekend na naman, pero undas na ngayon mga kasi, so malamang sa malamang ay nasa bakasyon. Nasa bakasyon kayo mga kasembreros. So, yun, no? Enjoy your vacation po, and hopefully nakapunta na lahat sa kani-kaniyang mga tawag dito, mga yumaong minahal sa buhay. So naman po, sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang relevant po nito, ha. At saka ang ganda mga kasembreros, sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Regalo Ngunit Bato. Proverbs 17 verse 8. A present is a precious stone, bato, in the eyes of its possessor. Wherever he turns, he prospers. So kung literal nating ta-translate sa Tagalog mga kasembreros, ang present daw ay isang mahaling bato sa mata ng kanyang possessor o dun sa receiver mga kasembreros, o sa recipient ng isang regalo or present. However, sa ipa dito, wherever he turns, he prospers. So parang ang ganda, di ba? Na kapag ikaw ay niregaluhan, dito talagang positive ang impact ito. Pero sa meaning nito na pa lies beyond mga kasembreros, ay isa po siyang pang akit na suhol or bribery mga kasembreros. So ang verse kasi nito nag-emphasize, no, ng danger ng pang-aakit mga kasembreros, at siya panlilin ng na nature ng bribery mga, syempre, di ba, ikaw susuhulan ka ng milyon-milyon, minsan bilyon-bilyon, di ba, or hundreds of thousands, no? Yung malaking halaga mga kasembreros, talagang ikaw ay lalo na sa ngayon, no, sa ating gobyerno, talagang talamak ang suhulan, ang korupsyon mga kasembreros. So ang verse na ito ay compares a bribe to a charm or a talisman, suggesting that giving a bribe may initially seem like a magical solution that guarantees success in every endeavor. So para siyang magic na dito, parang naaakit ka ba? So ganun siya mga kasembreros. However, as time goes by, ay malalaman mo na lang na ito pala ay isang patibong, ito pala ay isang panlilin lang, na kung saan ang nangyari nga sa ating bansa ngayon dahil marami ang tumanggap ng korupsyon, ng pera mga kasembreros ng taong bayan, ipinambayad sa mga suhol, ganito ganyan. So naging ghost yung mga flood control projects, yung mga proyekto na dapat ay ginawa, hindi ginawa dahil nga kinurap mga kasembreros, no? At saka marami pang kickback. So ito po talaga ay isang panawagan sa atin mga kasembreros na kahit sa atin, no, talagang talagang sa ating bahay, sa ating tahanan, sa ating sarili, na yung panunuhol, no, siguro kapag reward siya na tinuturing, kunwari gumawa ng kabutihan ng ni-request mo, or humingi ka ng favor sa isang tao or sa anak mo for example, tapos ay ginawa niya. So ito po ay parang reward or gantimpala mo sa taong ito. So that's normal. Pero kapag hindi mo na pera ng taong bayan, naging corrupt ka at saka pinansuhol mo, so yun po yung mali mga kasembreros. However, the verse cautions that this success is illusory and built on deceitful foundations. So yun nga, no? The verse highlights the transient and superficial nature of bribery, serving as a stark reminder of the moral pitfalls and consequences of seeking success through corrupt means. So ito nga siya mga kasembreros. So ang pinaka nakakawawa kasi talaga dito mga kasembreros, yung mga kababayan natin na nasa laylayan, no, kumbaga pa yung mga may hirap ba sa ating society, sila yung apektado talaga, no? Yung may hirap mas lalong naghihirap, yung mga nahihirapan mas lalong nahihirapan dahil nga dito sa
mga corrupt mga kasembreros, no? Ninakaw ang pera ng taong bayan, tapos ay ginagamit lang nila sa kanilang sariling mga interest at sariling luho mga kasembreros. So instead of using it to build projects, no? Para sa ikaunlad ng bansa, ay ginawa nilang sarili, mga ninakaw nila mga kasembreros, at binulsa mga kasembreros. So think about it, why would one need to resort to bribery if their actions and intentions were pure? The verse challenges readers to reflect on their moral compass and the values they hold clear or they hold dear by equating bribery to a charm. So para kang nang-aakit talaga mga kasembreros, no? Akala mo ay masarap tingnan, maayang tingnan, nakakaayang tingnan, magandang tingnan, pero in the end ay hindi pala. It prompts us to consider the long-term consequences of our actions and to prioritize integrity and honesty over short-term gains. So yung may mga nakita tayong lalo na sa Congress, no, talagang talamak kasi diyan nagmula talaga ang budget chop-chop, no. Talagang diyan ang nangyari ang pinaka sa nakawan sa Congress mga kasembreros. Pero yun nga, no, talagang tawag dito, yung mga ito ay hindi magtatagumpay mga kasembreros. Let's continue praying for our country na mangiral ang hustisya at katarungan mga kasembreros. Let this verse be a guiding light in your journey towards genuine and sustainable success. So Proverbs 17:8 mga kasembreros ay delves into the significance of gifts, drawing a parallel between a gift of precious stones. So yun na-mention dito mga kasembreros. So in the broader context of wisdom literature, Proverbs 17 verse 8 is complemented by other verses such as Proverbs 18:16 and Proverbs 21:14. So ito yung kanyang kapareho mga kasembreros, no? Which further nag-explore ng mga dynamics about gift giving, no? Kung magbibigay ka ng regalo, of course, no, yung pagbibigay ng regalo ay hindi naman masama mga kasembreros, as long as pure yung intention, galing sa pinaghirapan mo or galing sa trabaho mo, hindi sa nakaw mga kasembreros. So ito yung verses pa na ito nag-emphasize how gifts can open doors, soothe emotions, and even influence decisions. So yung regalo itself, talagang pampalubag loob yan mga kasembreros, pampasaya, no? Nagbibigay ng ngiti at tuwa sa taong tatanggap nito. However, kapag ang intention naman at saka ang pinagmulan nun ay kasamaan at saka suhol at saka bribery mga kasembreros, ay doon na po tayo nagkakasala, no? At saka hindi tama mga kasembreros. So Exodus 23 verse 8 also serves as a cautionary reminder warning against the misuse of gifts for unethical purposes. So kumaga pera na naging bato pa at saka pera na sana ay naging ginamit pa sa masama mga kasembreros. So yung relevance ng Proverbs 17:8 ay nag-extend to a contemporary society where the exchange of gifts is prevalent in personal and professional relationships. Kasi nga, di ba, sa Christmas, meron tayong mga exchange gifts mga kasembreros. So, nabahiran lang ng kasamaan at saka ng dumi kapag ito po ay galing sa masama, no, galing sa bribery mga kasembreros. Kapag talagang yung gift itself, yung pagbibigay na regalo itself ay kumbaga tama naman at nakakalugod ito mga kasembreros sa harapan ng Panginoon, because it's an act of kindness, no? Talagang nagpapakita ito ng generosity, no, sa ating kapwa-tao kapag tayo po ay nagre-regalo. However, nagiging masama na nga lang siya kapag ito po ay yung intention natin ay masama at galing sa masama yung pinaregalo natin. Sabi dito, the phrase a gift is a precious stone underscores the value and desirability of a gift, suggesting that it can wield significant influence. Similarly, the expression in the eyes of the so yung tumanggap mga kasama highlights the perception of the giver towards the gift, viewing it as a means to achieve a desired outcome. So kapag ikaw ay nakatanggap na regalo, of course, no, masaya ka and you have that positive na impression. Pero kapag galing naman sa masama ay dun na, no, hindi na yun mabuti mga kasembreros. So in conclusion, ang Proverbs 17:8 po ay nag-offer sa atin ng profound reflection ng nature ng gift giving and the power it holds. It encourages us to approach gift giving with mindfulness and integrity, considering both the intentions behind our gifts and the ethical implications of our actions. So
Suma total, kapag nagre-regalo tayo at tumanggap tayo ng regalo, kailangan with all purity, no, sa bawat side, sa magbibigay at saka sa tatanggap, mga kasembreros. Alright, so now sa ating Word of God, na pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, purity at integrity, mga kasembreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.